Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1881, Kabanata 1890. Kabanata 1881. Lumalabas na ang karamihan sa mapa ng Mad Saint's Tomb ay nasa iyong mga kamay. Kumislap ang mga mata ng babaeng Kang, at pagkatapos, ang orihinal na haminang intensyon na pumatay ay muling inilabas mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay gumalaw, patuloy na papalapit kay Yehan. Ang nagyayalong liwanag sa kanyang katawan ay nagparamdam sa nakapaligid na temperatura na bumaba. Ibigay mo ang mapa, at hahayaan kitang umalis sa Mad Sacred Mountains na buhay. Nang marinig ito, nagyelo ang ekspresyon ni Yehan, at sinabi niya, bago ito, sumang-ayon tayong tuklasin ang sikreto ng magkasama. Maaari bang gusto mong bawiin ang iyong salita ngayon? Kaya ano, ang Tomb of the Holy One ay isang bagay na pag-aari ng mga taong tulad mo. Ibigay mo na, iniunat ng babaeng Kang ang kanyang jade hand. Bagaman wala pa siyang ginagawa, walang pagdududa si Yehan na kung hindi niya ibibigay kung ginawa niya, tiyak na aagawin siya ng babaeng Kang, o kaya ay papatayin pa nga siya. Maliban, gamit ang panunuya sa sulok ng bibig ni Yehan, sinabi niya, mukhang ang mga tao ng Kang ay talagang makapangyarihan. Lumalabas na nakita mo talaga ako, kaya dapat kang mamatay. Ang mga mata ng babaeng Kang ay biglang naging mas malamig. Alam ko, may kakayahan kang patayin ako. Patuloy nang umisi si Yehan, gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti, gusto mo ba ang aking buhay? O gusto mo ba ang mapa? Ngayon ang mapa ay nasa aking kamay, maaari ko itong sirain anumang oras, kaya wala sa atin ang makakahanap ng Holy Tomb. Nang marinig ito, ang nagyayalong mga mata ng babaeng Kang ay kumislap ng isang walang kapantay na aura. Pinagbantaan mo ako, at walang sino man ang nangahas na kumilos ng mayabang sa harap ko. Huwag kang manggahas, ako, isang maliit na tao, ay nangahas na pagbantaan ang henyo ng iyong Kang clan. Ngumiti si Yehan, ngayon, tayong lahat ay may dalawang pagpipilian, alinman, ibibigay ko sa iyo ang mapa at mabubuhay, o sisirain ang mapa, sino ang mamamatay. Huwag mong isiping mahahanap ang Tomb of the Saint, at ikaw, alinman ay pumili na magpatuloy sa pakikipagtulungan. O mamatay at mamatay. Kawili-wili, hindi ko talaga alam kung kailan ako nakakita ng isang taong kasing tapang mo. Sinabi ni Yehan, marahil, nakalimutan mo na, ang sinaunang mga guho ng Yao Guangyo. Bagaman sinulyapan lang kita sa karamihan, ikaw noon ay ang bagay na hinahangaan ng lahat ng henyo ng Yao Guangyo. Tumigil ka sa walang kwentang pag-uusap, paano mo gustong malaman ang Holy Tomb? Malamig na tanong ng babaeng Kang. May isang huling paraan na lang ang natitira. Tiningnan ni Yehan ang dalawang mapa sa kanyang kamay. Orihinal na isa ito, ngunit nahati ito sa dalawa. Pagkatapos, inilagay ni Yehan ang dalawang mapa sa lupa at pinagsama-sama magkasama. Sa isang iglap, sa sandaling ang orihinal na nahiwalay na mapa ng Meridian ay konektado, ang mapa ng Meridian sa buong mapa ay tila nabuhay, at ang mga Meridian ay dumadaloy sa mapa, na parang kumakatawan sa lahat ng Meridian ng katawan ng tao, karaniwan. Talagang gumagana. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan ay lumiwanag, at pinagsama niya ang orihinal na hindi kumpletong mapa sa isang buong mapa. Naisip lang ni Yehan na subukan ito, ngunit ngayon, ito ay natupad na. Ang mga mata ng babaeng Kang ay lumiwanag din, na nakatitig sa direksyon ng daloy ng diagram ng circuit ng Meridian sa mapa ng hindi kumukurap. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng dalawang tao, ang lahat ng mga diagram ng circuit ng Meridian ay natipon sa parehong posisyon sa mapa na parang isang pattern ng Tai Chi, at ang nakasisilaw na liwanag ay sumabog din sa posisyong iyon. Holy Eye. Nang makita ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa titig ng babaeng Kang, na naging puting liwanag at nawala sa itaas ng saklaw ng bundok. Ang Holy Eye, lumalabas na nasa lokasyon ng Holy Eye. Natuwa si Yehan, malamang na narito ang lokasyon ng Holy Tomb. Ang pangalawang pagsabog ng 4D ay tapos na, at magpapatuloy ito bukas. Holy Eye? Ito ang pangalan para sa bahagi ng katawan ng Holy Emperor Powerhouse. At ang hugis ng Mad Saint Mountain ay parang isang malakas na lalaking nakahiga sa lupa, nakikipaglaban sa langit. Nang dumating si Yehan sa lokasyon ng Holy Eye ng Mad Saint Mountain sa oras na iyon, ang babaeng Kang ay dumating na.
Nakita ko siyang nakatayo sa kawalan, hindi pinapansin ang dalawang taluktok ng bundok sa ibaba, nakatingin mula sa langit. Ang nakapaligid na lugar ng saklaw ng bundok na ito ay mukhang ulo ng tao, at ang dalawang taluktok ng bundok ay parang dalawang mata na nakahiga sa pagitan nila. Ang isang saklaw ng bundok ay parang isang tuwid na tulay ng ilong. At narito ang lokasyon ng Holy Eye. Gayunpaman, sa ilalim ng investigasyon ng babaeng Kang at Yehan, ang libingan ng Holy Eye ay hindi pa rin natagpuan sa paligid ng Holy Eye, at ang mga nakapaligid na bundok ay lahat ay patag. Kakaiba, maraming mga adventurer pa rin ang naghahanap nito sa mga bundok sa ibaba. Bukod dito, ginamit ni Yehan ang kanyang clairvoyance upang makita ito noon, kahit na ito ay ang taluktok ng bundok o ang ilalim ng lupa, hindi siya nakakita ng anumang kakaibang lugar. Sa sandaling ito, muling nakita ni Yehan, ngunit hindi pa rin niya ito mahanap. Ang lahat ay napakapayapa. Wala, o mali ba ang paraan? Itinaas ni Yehan ang kanyang mga kilay ng espada, at ang lokasyon na ipinapakita sa mapa ay narito na. Kunin mo ang mapa. Hindi pinansin ng babaeng Kang si Yehan gamit ang kanyang nakakaistorbo na mga mata. Nang marinig iyon, hindi nakipagtalo si Yehan sa kanya. Sa ngayon, mahalaga ang paghahanap sa libingan ng santo. Bagaman gusto talagang tumakas ni Yehan gamit ang mapa at bumalik mag-isa sa hinaharap, ngunit ang takot sa babaeng Kang ay nagparamdam kay Yehan na hindi komportable. Manggauhas. Kaagad, kinuha ni Yehan ang mapa, at muling pinagsama ang dalawang mapa. Ang pulang diagram ng circuit ng meridian dito ay muling konektado, na parang kumakatawan sa paggalaw ng mga meridian sa katawan ng tao, at pagkatapos ay lahat sila ay nagtipon sa banal na mata. Lokasyon. Ang maliwanag na liwanag ay muling sumabog at sa takip silim, sa lupa, na parang may kapangyarihang hinugot, ang dalawang taluktok ng Holy Eye ay biglang nanginginig. Ang panginginig ay parang panimula ng lindol na nagdulot ng panginginig sa mga bundok sa ibaba. Ang mga explorer sa langit ay isa-isang sumugod sa kawalan na nakatitig sa posisyon ng Holy Eye na may pagkagulat sa kanilang mga mukha. Kabanata 1882. May paggalaw. Isang masigasig na tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Ang kapangyarihan sa mapa ay malamang na naaakit sa kapangyarihang nakatago sa mundong ito. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa lugar na ito at pagkakaroon ng kumpletong mapa ay maaaring ibigay sa kanya ang kapangyarihang matagal nang natutulog. Nasa sabik. Ang mga mata ng babae mula sa tribo ng Kang ay kumikinang, at direktang tumingin siya sa posisyon ng Holy Eye. Ang dalawang nanginginig na taluktok na ito ay tiyak na may kaugnayan sa Holy Tomb. Ano ang nangyayari? Ang Mad Saint Mountain Range ay palaging napakakalmado. Ang pagsabog ba ngayon ay nagpapahiwatig ng isang bagay? Natatakot akong posible iyon. Manonood muna tayo. Sa sandaling may lumitaw, maaaring ito ang libingan ng santo. Sa paligid, may daan-daang mga cultivator na nakatayo sa kawalan, pinapanood ang Holy Eye. Wow! Muran, sa dalawang nanginginig na taluktok ng bundok, dalawang maliwanag na sinag ng liwanag ang biglang sumabog, tulad ng dalawang sinag ng banal na liwanag, tumatago sa mga mata ng mga tao ay hindi maaaring mabuksan. Ang banal na liwanag ay lumalabas, ang banal na libingan ay lumilitaw. Nang makita ito, ang aura ng babaeng Kang ay sumayaw, at ang makapangyarihang aurang iyon ay nagparamdam kay Yehan, na hindi kalayuan sa kanya, ng isang kakila-kilabot na presyon. Nasa Supreme Realm of One Calamity pa rin ba ang kabilang partido? Kahit si Yehan ay hindi makasagot sa puntong ito. Nang makita niya ang babaeng ito mula sa tribo ng Kang kalahating taon na ang nakakaraan, siya ay nasa Supreme One na, ngunit sa sandaling ito, hindi mawari ni Yehan kung gaano siya kalakas. Sa isang iglap nang lumitaw ang dalawang kakila-kilabot na banal na liwanag, ang lahat ng tao sa nakapaligid na mundo ay tumingin sa mga banal na liwanag, nakita lamang nila ang isang kakaibang alon ng kapangyarihan na biglang kumalat sa kawalan. Ang kapangyarihang iyon ay tila isang kapangyarihan na matagal nang nalibing ay nagigising. Ang kapangyarihang iyon ay tila dahan-daang binubuksan ang pintuang nakasara na sa loob ng hindi mabilang na taon. Sa oras na ito, ang dalawang sinag ng banal na liwanag ay biglang nagtagpo at magkakaugnay na parang dalawang banal na dragon. Ang eksena ay lubhang kahanga-hanga at kapanapanabik. Pagkatapos, sa kawalan na nababalutan ng banal na liwanag, isang altar ang lumitaw paminsan-minsan. Ang altar na ito ay sinauna at nakakatakot. Sa altar, mayroong dalawang umuungal na tigre na nagbabantay dito. Ang iskultura ay mukhang makatotohanan. Ang pasukan ay lumitaw na. Gaya ng inaasahan ng mabaliw na santo, ang lokasyon ng pasukan ay nakatago gamit ang banal na teknik ng liwanag.
Kung walang partikular na kapangyarihan na tumatawag kahit na ang ibang mga banal na emperador ay hindi makakahanap ng lugar na ito. Huminga ng malalim ang babaeng Kang at pagkatapos ay naging puting liwanag at sumugod patungo sa altar na lumitaw sa itaas ng langit. Ang altar na ito ay isang teleportation altar. Nang makita ito, hindi tumigil si Yehan at sumugod din patungo sa sinaunang altar sa itaas ng langit. Hindi nakapagtataka na hindi mahanap ng mundo ang pasukan sa Holy Tomb. Lumalabas na ang pasukan ay nasa itaas ng langit, hindi sa mga bundok sa gitna. Sa simula, ang lahat ay tumingin sa maling direksyon. Siyempre, kung walang partikular na kapangyarihan, imposibleng mahanap din ang altar na nakatago sa langit. Ito ang libingan ng santo, tiyak na ang libingan ng santo. May pumasok na. Si Yehan iyon, ang taong tinalo ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban sa Tianshu region sa isang iglap 3 araw na ang nakakaraan. Pero na, pumasok na rin tayo. Ang Tomb of the Holy One, ang mga kayamanan na nakatago doon ay tiyak na hindi masusukat. Oo, ngayon nalilito ang Tomb of the Saint, natatakot ako na sa loob ng 3 araw, o mas maaga pa, malalaman ng buong Tianshu region, at pagdating noon, ang mga nangungunang puwersang iyon ay darating. Ang libingan ng santo, at ito rin ang libingan ng mabaliw na santo na kilala bilang unang tao sa ilalim ng emperador ng langit. Ang isang napakahalagang lugar ay tiyak na magpapaibig sa maraming malalakas na tao. Sa pagitan ng langit at lupa, mayroong isang patuloy na tunog ng pagsira sa hangin, at ang mga cultivator na nagtipon sa paligid ay sumugod sa posisyon ng altar isa-isa. Maiisip na sa maikling panahon, ang mga explorer na naghahanap ng kayamanan sa Mad Saint Mountain Range ay malalaman ang lugar na ito. Sa oras na ito, nakapasok na si Yehan sa teleportation array mula sa teleportation altar. Bago siya, isang babae mula sa tribo ng Kang ang nakapasok na. Hindi nagtagal, nakalabas na si Yehan sa teleportation array, at kaagad na pumasok si Yehan sa paningin ay isang madilim na lugar. Si Yehan ay nakatayo sa altar at tumingin pasulong, mayroong isang malawak na palasyo, ang palasyo ay 1,000 metro ang taas, na matayog sa madilim na lupain. Bukod dito, ang madilim na lupain ay walang laman, kahit na ito ay walang mga bundok, ilog o ilog. Ang lugar na ito ay hindi isang maliit na mundo, ngunit isang limitadong espasyo. Sa espasyo, mayroon lamang itong malawak na palasyo. Nang makita ito, hindi nag-atubili si Yehan, at sumugod sa palasyo na parang bog zone ng hangin. Ang palasyong ito ay dapat na ang libingan ng santo. Bilang pangalawang taong pumasok dito, si Yehan ay tiyak na ayaw palampasin ang kamanghamanghang kayamanan sa loob ng libingan ng santo. Ninakaw ng mabaliw na pantas ang martial arts mula sa iba't ibang mga tribo at nangungunang mga puwersa sa harap niya, tinipon ng mga pinuno ng daan-daang mga paaralan, at lumikha ng kanyang sariling mabaliw na katawan ng jihad. Pagkatapos, ang kanyang sementeryo ay dapat magkaroon ng maraming kapana-panabik na kayamanan. Kabanata 1883. Banal na libingan. Sa tuktok ng palasyo, mayroong 2 napaka-nakakaakit na malalaking titik. Ang 2 titik na ito ay talagang nangangahulugan na ang palasyong ito ay ang libingan ng santo, ang libingan ng mabaliw na santo. Sa ilalim ng palasyo, ang sinaunang pintuan ay binuksan na parang isang naghihintay sa pagdating ng may-ari nito sa pangkalahatan. Pumasok si Yehan sa palasyo na parang hangin, at sa mga nakapaligid na pader, maraming mga mural na may mababanggas na mukha, o mabait na mukha, o matuwid at parang mundo na mga mural. Mukhang ang mga mural sa dingding ay kumakatawan sa mga Diyos at Buddha, demonyo at multo. Higit pa rito, ang mga mural ay buhay na buhay at makatotohanan, na nagpapahintulot sa mga tao na tingnan ang mga ito sa isang sulyap, at ang mga tao ay hindi mapigil ang lumubog sa mga mata ng mga mural. Ito ang mural ng mana. Isang pagsigaw ang nagmula sa bibig ni Yehan. Ang bawat isa sa mga mural na ito ay may kapangyarihan ng mana, na nagpapahintulot sa bulwagang ito na parang nasa dagat ng mana. Ang mga mababangges, mabait at matuwid na mural na ito ay dapat na lahat ng makapangyarihang mga tao na may kakilakilabot na lakas, bagaman ang mga manang mural na ito ay malamang na tinipon ng mabaliw na pantas sa kanyang buhay, hindi ang orihinal na mana. Gayunpaman, sa kabila nito, sa sandaling may pagkakataon ang isa na makuha ang kapangyarihan ng mana sa mural, kahit na isang hindi kilalang practitioner ay makakamit ang mga pambihirang tagumpay sa hinaharap. Sa kasamaang palad, hindi ito ang orihinal na mana. Ang ganitong uri ng mana ay mas parang kopya, kinopya mula sa orihinal na mana, walang alindog ng tunay na mana. Naisip ni Yehan sa loob na sayang. Maaaring may daan-daang mana dito, ngunit wala sa mga ito ang pinaka-primitive na kapangyarihan ng mana. Ito ay tulad ng estatwa ng mana ng Immortal Ice Queen.
Kung may kopyahin sa kanyang estatwa ng mana kung ito ay ipapasa, ang mga benepisyong makukuha ng mga susunod na henerasyon ay tiyak na hindi maihahambing sa tunay na estatwa ng mana. Gayunpaman, nagawa ng mabaliw na pantas na kopyahin ang mana ng napakaraming malalakas na tao sa kanyang buhay, at inilagay ang mga ito sa palasyong ito, na nagpapakita na siya ay naglakbay sa maraming kayamanan noon, at ang kanyang swerte ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong masasamang henyo. Marahil, dahil dito, siya ay may reputasyon na isang mabaliw na santo. Bagaman ang mga manang mural na ito ay lubhang mahalaga, hindi interesado si Yehan sa mga ito. Ninakaw ng mabaliw na pantas ang nangungunang martial arts ng iba't ibang mga lahi sa harap niya, tinipon ng mga matatanda ng daan-daang mga paaralan, at lumikha ng kanyang sariling mabaliw na katawan ng jihad. Itago ito, kung makuha ni Yehan ang mga martial arts na ito, ang background ni Tianlong ay magiging napakamakapangyarihan sa hinaharap. Bukod dito, interesado rin si Yehan sa Mad Jihad Physique. Sa ilalim ng Heavenly Emperor, walang sino man ang maaaring mag-iwan ng mga marka sa kanyang katawan. Kapag dumating siya sa Tomb of the Mad Saint, kung makuha niya ang dalawang bagay na ito, si Yehan ay magiging masaya. Siyempre, bagaman hindi interesado si Yehan sa mga manang mural na ito, ang mga manang mural na ito ay tiyak na magdadala ng malaking pakinabang sa mga tao ng Tianlong. Kaagad, gamit ang isang pag-indayog ng manggas ni Yehan, mahigit 200 figure ang lumitaw sa palasyo, at ang lahat ng mga tao ng Tianlong ay tinawag ni Yehan. Yehan, ano ang nangyayari? Sina Daotong at ang iba pa, ang mga mataas na opisyal ng Tianlong, ay lahat ay lumapit kay Yehan. Ang oportunidad na para sa inyo ay dumating na. Tiningnan ni Yehan ang mga mural sa dingding at sinabi, ang mga ito ay lahat ng mga mural ng mana, at mayroong kapangyarihan ng mana sa bawat pagpipinta. Daotong, ang mga taong may Tianlong dito upang maunawaan ng mabuti, natatakot ako na dito, mas maraming tao ang malapit ng maakit, at sa sandaling maunawaan natin ang mana, magkikita tayo sa labas ng bulwagan. Nang marinig ito, sina Daotong at ang iba pa ay nagulat, at tumingin sa mga mural. Para sa mga tao ng Tianlong, ito ay talagang isang pagkakataon, at ito ay isang pagkakataon para sa lahat. Walang oras para magpaliwanag. Tandaan, huwag kumilos ng padalos-dalos. Bagaman ang lugar na ito ay isang kayamanan, ito ay isang mapanganib na lugar din. Nagbabala si Yehan, naramdaman na niya na may ibang mga practitioner na paparating mula sa labas ng palasyo, pataas. Tumanggaw sina Daotong at ang iba pa, matapos maunawaan ang mana, hihintayin ka naming lahat sa labas ng bulwagan. Matapos tumugon si Yehan, naglakad na siya patungo sa isang lugar sa pangunahing bulwagan. Ang babae mula sa tribo ng Kang ang unang pumasok dito, ngunit nawala na siya sa pangunahing bulwagan, kaya dapat siyang pumunta sa ibang lugar. Sa itaas ng bulwagang ito, mayroong isang teleportation altar din. Ang sukat ng banal na libingang ito ay napakalaki, tiyak na hindi ito kasing simple ng sahig na ito, dapat may iba pang mga espasyo, at may napakaraming mana sa unang palapag na ito. Ang mga mural ay napakakapanapanabak, anong uri ng mga kayamanan ang lilito sa ibang mga lugar. Pumasok si Yehan mula sa teleportation altar, at matapos ang isang pakiramdam ng kawalan ng timbang, muling lumitaw si Yehan sa isang malaking bulwagan. Dito, ito ay napakawalang laman. Sa mga nakapaligid na pader, mayroong mga nakasisilaw na hanay ng mga espada, baril, at mga halberd. Ang lahat ng mga sandatang ito ay nakasabit sa dingding. Sa mga ito, ang pinakamahina ay mga sandata sa antas ng Hari ng Langit. Pagkatapos ay may mga semi-imperial na sandata, iba't ibang mga baluti, at kahit na mga kakilakilabot na imperial na sandata. Sa sandaling ito, ang titig ni Yehan ay napunta na sa isang napakahalagang espada, na isang kakilakilabot na imperial na sandata. Gayunpaman, nang ang titig ni Yehan ay ituro sa imperial na artifact na ito, isang jade hand ang biglang humawak dito, sa itaas. Nang makita ito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay kumislap, at tinitigan niya ang babae mula sa tribo ng Kang. Ang babae ay dumating dito ng isang hakbang na mauuna sa kanya. Natatakot ako na nakolekta na niya ang lahat ng mga imperial na artifact sa loob. Anong uri ng kakilabutan iyon? Hindi maisip ni Yehan ang bilang. Gayunpaman, mahigit 100 mga lugar kung saan ang mga sandata ay dapat na nakaimbak sa bukas na espasyo sa mga nakapaligid na pader ay nawala na nagpapakita na ang mga bagay na iyon ay malamang na pumasok sa mga bulsa ng babaeng Kang. Ang kabilang partido ay tila hindi interesado sa mga semi-imperial na sandata at mga sandata sa antas ng Hari ng Langit, at dalubhasa sa pagkolekta ng mga kakilakilabot na imperial na sandata. Kabanata 1884.
Sa sandaling ito, naisip ni Yehan na nakawan ang babaeng Kang na ito. Ang mga imperial na sandata sa kanyang mga kamay ay tiyak na lumampas sa 2 kamay. Normal lang na ang mga sandatang tinipon ng mabaliw na pantas ay may higit sa 10 imperial na sandata. Mukhang ang mga mural ng mana sa unang palapag ay hindi ka nakakaakit. Tiningnan ni Yehan ang babaeng Kang. Medyo nagulat siya na dumating si Yehan ng napakabilis. Hindi sumagot si Yehan, ang kanyang figure ay nagwawala sa bulwagang ito, nangongolekta ng mga semi-imperial na sandata, pati na rin ang mga sandata sa antas ng Hari ng Langit, at ilang mga baluti sa antas ng Hari ng Langit. Walang paraan, ang babaeng Kang na ito ay isang hakbang na mauuna sa kanya. Sa ngayon, si Yehan maaari mo lang kunin ang mga tira ng kabilang partido at kainin ang mga ito. Bagaman hindi magagamit ni Yehan ang mga semi-imperial na sandata at mga sandata sa antas ng Hari ng Langit, magagamit ito ng mga tao ng Tianlong. Bukod dito, habang ang lakas ng mga tao ng Tianlong ay mas mabilis at mas mabilis na nagpapabuti, kailangan din nila ng mas makapangyarihang mga sandata. Nang makita ang mga aksyon ni Yehan, isang tingin ng pagkawalang galang ang sumilay sa mukha ng babaeng Kang at agad siyang umalis. Matapos kolektahin ang lahat ng mga sandata sa mundo ng Xuanman, hindi na natili si Yehan sa palapag na ito, at ang magagandang bagay sa likuran ay hindi dapat makuha ng babaeng Kang mag-isa. Mayroon ding isang teleportation altar sa palapag na ito, marahil, humahantong ito sa susunod na pangunahing bulwagan. Matapos mawala ang babaeng Kang sa teleportation altar, si Yehan, na nakolekta ang mga sandata, ay dumating din sa teleportation altar, pumasok dito. Pagkatapos, ang figure ni Yehan ay muling lumitaw sa isang malaking bulwagan. Ang bulwagang ito, hindi tulad ng ibang mga bulwagan, ay tila medyo madilim, jade. Sa mga batong jade na ito, ang mga guhit ng liwanag na hindi maliwanag ay nagdulot ng kaunting liwanag sa madilim na espasyo sa bulwagan. Ito ay Yujian. Tiningnan ni Yehan ang mga batong jade na nakaukit sa dingding, at isang masigasig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Mayroong marahil 4 o 500 batong jade sa loob na maaaring kumakatawan sa 4 o 500 uri ng mga kakilakilabot. Ang martial arts ay nasa loob. Gaya ng inaasahan ng isang mabaliw na pantas, inilagay niya ang lahat ng martial arts na ninakaw mula sa iba't ibang mga angkan dito bilang mga dekorasyon. Isang malamig na pag-usol ang nagmula sa babaeng Kang. Noon, ang mabaliw na pantas ay pumunta rin sa kanyang Kang, angkan, ninakaw ang ilang martial arts mula sa kanyang Kang clan. Kaagad, isang kakilakilabot na puwersa ang kumakalat mula sa babaeng Kang, at ang kanyang mga mata ay nagyayalong malamig. Nang makita ito, sumimangot si Yehan at sinabi, ano ang gusto mong gawin? Siyempre ang mga martial arts na ito ay sisirain. Paano ito makukuha ng mga ordinaryong tao? Binigyan ng babaeng Kang si Yehan ng walang pakialam na sulyap, at ang kakilakilabot na kapangyarihan sa kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas. Nang makita ito, isang kakilakilabot na malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan, at ang kanyang makapangyarihang mga pag-iisip ay agad na binalot ang buong bulwagan, at pagkatapos, ang mga ugat ay sumabog sa noo ni Yehan, kunin mo. Muran, pagkatapos mahulog ang mga salita ni Yehan, ang madilim na espasyo sa paligid niya ay agad na naging madilim saan man, at ang mga kumikinang na batong jade na maaaring magbigay liwanag sa bulwagan ay isa-isang nawala. Ang tagpong ito, tulad ng mga bituin sa buong kalangitan, ay nawala ng walang kabuluhan. Ang buong bulwagan ay nasa dilim, ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ni Yehan at ng babaeng Kang. Nang makita na kinuha ni Yehan ang lahat ng jade slips bilang kanya sa sandaling ito, ang kakilakilabot na kapangyarihan sa babaeng Kang ay naging mas malakas, gusto mong humingi ng kamatayan, tutuperin kita. Sa isang iglap, isang kakilakilabot na kapangyarihan ang dumating kay Yehan mula sa kamay ng babaeng Kang. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay napakalakas na kahit si Yehan ay nagulat. Kung gusto niyang harangan ito, kailangan niyang mag-all out. Bukod dito, maaaring hindi ito ang buong suntok ng babaeng Kang. Sa isang iglap, inilabas ni Yehan ang kakilakilabot na teknik ng paggalaw ng paglalakbay ng libu-libong milya. Ang figure ni Yehan ay umalis sa lugar na parang kidlat na mahigpit na umiwas sa kakilakilabot na suntok ng babaeng Kang. Boom! Ang buong espasyo ng bulwagan ay nanginginig sa ilalim ng suntok ng babaeng Kang, na parang ang espasyo ay masisira ng kanyang suntok, at ang walang awa at kakilakilabot na kapangyarihan ay kumalat sa paligid. Ang figure ni Yehan ay patuloy na umatras, mabaliw na lumalayo sa kakilakilabot na babaeng Kang na iyon. Nang makita ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ng babaeng Kang.
Nagawa ni Yehan na maiwasan ang kanyang kakilakilabot na suntok ng nagmamadali, na talagang nagulat sa kanya. Gaano siya kalakas, ang babaeng Kang ay lubhang nagulat. Malinaw na hindi niya papansinin ang mga tao sa listahan ng mga hari ng langit kapag siya ay lumabas sa pagkakataong ito. Gayunpaman, si Yehan, isang maliit na dakilang dignitaryo, ay tila napakahirap sa huling yugto, kahit na sa bilis na ito, siya ay hindi na mas mababa sa ilang mga kataas-taasan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ng isang babaeng Kang ng ganoon. Mukhang minamaliit kita talaga. Tinitigan ng babaeng Kang si Yehan, at sinabi, sa panahong ito, ang lahat ng mga henyo sa Southern God Territory at ang aking Kang clan ay may mga talaan, magulat sa iyong pintuan at hayaan mong makita kung aling Southern God Territory ka. Isang henyo. Kung ihahambing sa iyo, ang aking moralidad ay tila medyo mas masama, at kahit nasabihin ko sa iyo, natatakot ako na hindi mo alam. Tiningnan ni Yehan ang babaeng Kang, huminga ng malalim, at sinabi, sa halip na ikaw nakikipaglaban ako hanggang kamatayan dito, bakit hindi ako pupunta sa susunod na lugar upang makita? Dapat mong malaman na ang pagbubukas ng Tomb of the Holy One ay natatakot na maraming nangungunang puwersa sa Tianshu region ang ipapadala dahil dito. Sa sandaling ang mga makapangyarihang taong ito ay dumating, dapat ay wala ito sa iyo. Isang magandang bagay ba? Sa tingin mo ba matatakot sa kanila ang aking Kang clan? Tinitigan ng babaeng Kang si Yehan ng walang pakialam, at sinabi, ibigay mo ang iyong martial arts, o papatayin kita. Kabanata 1885. Nang marinig ito, nagyelo ang ekspresyon ni Yehan. Ang kakilakilabot na babaeng ito ay talagang mahirap pakitunguhan, kahit na ang magagandang salita ng panghihikayat ay hindi siya mapapahanga. Posible bang gawin ang iniisip mo? Walang dahilan para iluwa ang pagkain sa aking bibig. Umungal si Yehanhan, nagbigay siya ng daan sa Anman, ngunit ang kalaban ay nagpilit sa Anman, walang paraang umatras, kaya't kailangan lang niyang lumaban. Bagaman hindi ko iniisip na ako ang iyong kalaban, ngunit gusto kong matuto ng martial arts, maliban na lang kung mapatay mo ako. Nang marinig ito, isang kakilakilabot na intensyon na pumatay ang umungal sa babaeng Kang, at kaagad, iwinawagayway niya ang kanyang balabal, gaano kahirap patayin ka. Matapos magsalita, nakita ko ang paggalaw ng kanyang jade hand, at isang kapangyarihan na naghahari sa langit ang tumulo. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay may lasa ng pagtingin sa langit, na parang kapag ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lumabas, ang anumang kapangyarihan sa mundo ay maaari lamang gawin ito sa harap nito. Pagsuko. Anong uri ng kapangyarihan ito? Ang kapangyarihan ng Kang clan. Ang mga kilay ng espada ni Yehan ay nagtipon, at ang kapangyarihang inilabas mula sa babaeng Kang clan ay nagparamdam sa kanya ng kakilakilabot na pakiramdam ng krisis. Mamatay. Isang walang pakialam na tinig ang nagmula sa bibig ng babaeng Kang, at sa isang iglap, ang napakalaking kapangyarihan ng langit ay umungal ng mabangis, papalapit kay Yehan, maging ang pagyayelo ng hangin sa itaas ng pangunahing bulwagan. Gintong kapangyarihan, lumabas. Sumigaw ng malakas si Yehan, ang kakilakilabot na gintong kapangyarihan ay kumalat mula sa kanyang katawan, naging isang higanteng gintong espada, at nagwalas sa kawalan. Kaagad, ang kapangyarihan ng Diablo ay inilabas din mula sa katawan ni Yehan. Sa sandaling si Li Fei ay sumugod, ang mga kamao ni Yehan ay mahigpit na nakakuyom, at ang kanyang katawan ay sinalubong ang kakilakilabot na kapangyarihan na naghahari sa mga langit na parang kidlat. Heavenly Demon Feast. Boom! Ang lakas ng dalawa ay nagbanggaan, at ang makapangyarihang kapangyarihan, na parang umuungal na tigre, ay direktang sinupil ang dalawang puwersang inilabas ni Yehan. Ang mukha ni Yehan ay namutla at umatras siya ng hakbang-hakbang. Talagang kinagugulat mo ang mga tao gamit ang dalawang uri ng kapangyarihan. Ngayon, gusto kong matuto pa tungkol dito. Ang mga mata ng babaeng Kang ay puno ng diwa ng pakikipaglaban, at si Yehan sa sandaling ito ay nagpukaw na ng kanyang atensyon sa pakikipaglaban. Maglakad. Nang makita ito, nang ang mga pag-iisip ay sumilay sa isipan ni Yehan, bigla niyang ginamit ang kapangyarihan upang tumakbo sa bulwagan, nakaharap sa kakilakilabot na babaeng Kang na ito, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isa't isa, alam ni Yehan na hindi siya ang kalaban ng kabilang partido. Wala siyang nagawa kundi umalis, hindi pa nga, ang libingan ng santo ay bihira, at ayaw ni Yehan na patuloy na gumastos ng oras sa babaeng Kang na ito dito. Kung gusto mong tumakas, depende ito kung mayroon kang kakayahan. Malamig na bamulong ang babaeng Kang, ang kanyang katawan ay parang puting liwanag, at mabangis siyang humahabol kay Yehan, ang kanyang kakilakilabot na intensyon na pumatay ay palaging nababalutan si Yehan. Naramdaman ito, nanginginig ang ekspresyon ni Yehan.
Gusto ba siyang habulin ng babaeng ito? Sa pangunahing bulwagan, ang figure ni Yehan ay patayo at paalang tulad ng liwanag at kuryente, at ang mga after image ay sumunod sa likuran niya, na parang may hindi mabilang na Yehan sa espasyong ito, na nagdulot ng pagkalito sa mga tao. Maihahambing ito sa Supreme One, at kahit na ang mga malalakas na taong kakapasok lang sa Supreme One ay maaaring hindi mapantayan ang bilis ni Yehan sa sandaling ito. Ang buong espasyo ay puno ng tunog ng hangin at kulog. Gayunpaman, kahit na ang bilis ni Yehan ay walang kapantay, at binuo niya ang kanyang bilis sa punto ng abnormality sa kaharian ng malaking karangalan, ngunit sa likuran niya, ang kakilakilabot na babaeng Kang ay patuloy pa ring humahabol at pumapatay sa kanya, na parang hindi papatay kay Yehan. Sa ilalim ng espada, nanumpa siyang hindi susuko. Ang kakilakilabot na intensyon na pumatay ay binalutan si Yehan, na nagparamdam kay Yehan na parang may nakasabit na espada sa itaas ng kanyang ulo. Ang espadang ito ay papatay sa kanya anumang oras at ilulubog siya sa kamatayan. Mukhang nagdesisyon na ang babaeng Kang na iyon na patayin si Yehan. Bukod dito, sa mga tuntunin ng bilis, ang babaeng Kang ay hindi mas mabagal kay Yehan, at malabo na mas malakas. Sampay ng babae. Ang puso ni Yehan ay malamig, ang kanyang sariling bilis ay tumaas muli, at sumugod siya patungo sa posisyon ng teleportation altar, at pumasok sa teleportation array na parang itim na liwanag. Ang babaeng Kang ay sumunod din kay Yehan malapit sa likuran niya, kahit na sa teleportation array, naramdaman ni Yehan ang pag-iral ng makapangyarihang intensyon na pumatay na iyon. Umalis. Muran, sa likuran ni Yehan, isang kakilakilabot na kapangyarihan ang bumagsak, ang makapangyarihang kapangyarihang iyon ay tila ganap na papatay kay Yehan sa ere, walang awa, at ang babaeng ito mula sa tribo ng Kang ang trick ay mas kakilakilabot kaysa dati. Mabaho ang babae, pilitin mo ako, kailangan mong magbayad ng presyo. Mukhang mabangis si Yehan, ang kapangyarihan ng magandang kapalaran ay kumalat mula sa kanyang katawan sa takip silim, si Yehan ay lumingon at iwinawagayway ang kanyang palad, ang mahiwagang kapangyarihan ay agad na binalot ang napakalaking kapangyarihan sa loob nito, maging ang babaeng Kang clan ito ay nababalutan din ng kapangyarihan ng magandang kapalaran. Kabanata 1886. Gayunpaman, bagaman ang kapangyarihan ng magandang kapalaran ni Yehan ay kakilakilabot, ito ay nakadirekta rin sa kaluluwa. Ang paggamit ni Yehan ng kapangyarihan ng magandang kapalaran ay maaari lamang maabot ang puntong ito sa ngayon. Puff! Muran, isang bangkos ng dugo ang lumabas sa bibig ni Yehan, ang makapangyarihang kapangyarihan ng babaeng Kang, isang suntok lang ito, nasaktan si Yehan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng magandang kapalaran ni Yehan ay hindi isang palabas, at ang mukha ng babaeng Kang ay biglang namutla. Nadama niya na sa ilalim ng takip ng mahiwagang kapangyarihan ni Yehan, ang kanyang kaluluwa ay nagdurusa ng isang kakila-kilabot na labanan, ang kapangyarihang iyon ay pop unit sa kanyang kaluluwa. Muling nagbanggaan ang dalawa, at ang bawat isa sa kanila ay lumapag sa bulwagang ito. Sa ngayon, nalampasan na nila ang teleportation altar at pumasok sa isa pang bulwagan. Gayunpaman, sa sandaling lumapag ang dalawa sa pangunahing bulwagan, mayroong isang kakila-kilabot na puwersa sa nakapaligid na hangin, at ang puwersang iyon ay isang kakila-kilabot na grabidad, na parang tumitimbang 10 milyong katays ay durudurog ang katawan ng isang tao. Sa sandaling naramdaman niya ang puwersang ito, si Yehan, na nasugatan na, ay halos mahiga sa lupa. Ang presyon ay talagang napakakakilakilabot, at lumitaw ito ng walang babala. Puwersa ng Holy Emperor. Nagbago ang mga mata ng babaeng Kang. Sa bulwagang ito, mayroong talagang isang kakilakilabot na puwersa ng Holy Emperor. Ang sino mang nasa ilalim ng Holy Emperor ay masusupol ng ganitong uri ng puwersa. Bukod dito, mas malakas ang tao, mas makapangyarihan sila. Mas kakilakilabot pa ang nasa ilalim ng puwersa ng Holy Emperor. Sa sandaling ito, ang lakas ng babaeng Kang ay malinaw na mas malakas kaysa kay Yehan, at ang puwersang kanyang tinitiis ay mas kakilakilabot kaysa kay Yehan. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo ng may kahirapan, tiningnan ang buong bulwagan, at nakita na sa itaas ng bulwagang ito, walang teleportation altar na humahantong sa susunod na bulwagan, ngunit may 3 platform ng bato na isang tao ang taas sa itaas ng bulwagang ito, sa platform ng bato, may 3 scroll na tahimik na inilagay, na parang naghihintay sa iba na dumating at kunin ang mga ito. Nang makita ito, sina Yehan at ang babaeng Kang ay nagkatinginan, at pareho silang may isang tahimik na pag-unawa at piniling huminto. Siyempre, sa ilalim ng presyon ng kakilakilabot na Holy Emperor, magiging napakahirap para sa babaeng Kang naharapin si Yehan. Ito ba ang pinakamataas na palapag ng Saint's Tomb?
Pinunasan ni Yehan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, at naisip sa kanyang sarili, dahil walang teleportation altar na humahantong sa susunod na bulwagan, ngunit ang tatlong scroll ito ay nakakaakit din kay Yehan. Kung ito ang pinakamataas na palapag ng Tomb of the Saints, kung gayon, sa tatlong scroll, maaaring naroon ang mabaliw na jihadist body na yumanig sa mundo ng tao. Nang maisip ito, ang masigasig na kulay sa mga mata ni Yehan ay muling sinindihan. Ang puntong ito, naisip din ng babaeng Kang, ang layunin ng kanyang pagpunta sa libingan ng mabaliw na santo ay para sa mabaliw na banal na katawan ng digmaan. Kaagad, matapos tingnan ni Yehan ang tatlong platform ng bato, pinili niya ang gitnang platform ng bato, at napili na ng babaeng Kang ang pinakakaliwang platform ng bato. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at sa ilalim ng paggaling ng kapangyarihan ng buhay, ang pinsalang tinamo ni Yehan sa labanan sa babaeng Kang ay gumaling sa isang iglap. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, at dahan-dahang lumabas patungo sa papalapit sa platform ng bato sa gitna. Gayunpaman, sa sandaling igalaw ni Yehan ang kanyang mga paa, ang puwersang pumipigil ay naging mas kakilakilabot, na parang sa sandaling ito, si Yehan ay may daladalang 100,000 bundok sa kanyang likuran, at naging napakahirap para sa kanya na gumalaw kahit na gusto niyang gumalaw. Unti-unti, namutla ang mukha ni Yehan, at ang mga patak ng pawis ay gamulong sa kanyang noo. Sa harap ng puwersa, tinanong ni Yehan ang kanyang sarili na tiniis niya ito ng maraming beses, tore at higit pa. Gayunpaman, wala sa mga nakaraang panahon ang kasing kakilakilabot ng puwersang kinakaharap ni Yehan ngayon. Ang puwersang iyon ay gustong durugan ang kanyang laman at buto. Kakilakilabot, nanginginig ang puso ni Yehan, ang ganitong uri ng puwersa, ang paulit-ulit na mga pagyanig, ay halos nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay, kinagat ni Yehan ang kanyang mga ngipin, sinubukang panatilihing gising ang kanyang sarili sa huling pagkakataon, at patuloy na sumulong ng may kahirapan, lakad. Sa ngayon, si Yehan ay mga 20 metro ang layo mula sa platform ng bato sa gitna, ngunit nararamdaman ni Yehan na hindi niya makukumpleto ang distansyang ito sa kanyang buhay. Tiningnan ni Yehan ang babaeng Kang. Sa sandaling ito, ang walang pakialam at malakas na babaeng Kang ay may mapuputing mukha rin. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang kakilakilabot na puwersa ng Holy Emperor at sumulong. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng kagalakan. Panahon na para yumuko ang babaeng ito. Kaagad, ang lahat ng uri ng kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay umikot sa kanyang katawan, na naglalabas ng layer sa layer mula sa kanyang katawan, na lumalaban sa kakilakilabot na puwersa ng Holy Emperor, yumuko ang kanyang baywang, at sumulong ng may determinasyon, hindi niya mapantayan ang kakilakilabot na babaeng Kang na ito sa ngayon, ngunit sa ngayon, tiyak na lalampasan niya ang babaeng Kang na ito at magiging unang taong makakakuha ng scroll. Sa itaas ng pangunahing bulwagan, si Yehan ay sumulong ng may determinasyon, kahit na ang kanyang mukha ay naging napakaputi sa sandaling ito, at ang kanyang mga hakbang ay kasing bigat na parang siya ay nakatali ng mga kadena ng bakal. Gayunpaman, sa harap ng anumang kahirapan, si Yehan ay hindi madaling yumuko ang kanyang ulo. Higit pa rito, ang scroll ng pagpipinta ay napakaakit kay Yehan. Siyempre, mayroon pa ring ideya si Yehan sa kanyang puso, mayroon siyang malalaking ambisyon, iyon ay, bago makuha ng mga babaeng Kang ang scroll, dapat makuha ni Yehan ang dalawa sa mga ito, scroll ng pagpipinta. Kabanata 1887. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Mad Jihad Physique ay nasa tatlong scroll, hindi alam ni Yehan kung aling scroll ang nasa Mad Jihad Physique. Ang pinakamagandang paraan ay ang makuha ang lahat ng mga ito, kahit na hindi mo makuha ang lahat ng scroll, kumuha ng dalawa sa mga ito. Sa ganitong paraan, ang mga pagkakataon ni Yehan na makuha ang Mad Jihad body ay magiging mas mataas. Siyempre, naisip ni Yehan ang ganitong uri ng pag-iisip, at gayon din ang babaeng Kang, kaya't nagsusumikap din siyang makalapit sa posisyon ng scroll ng pagpipinta. Sa sandaling ito, pinagsisihan na niya na hindi niya napatay si Yehan bago ito. Kung pinatay niya si Yehan bago ang bulwagang ito, walang sino man ang makikipagkompetensya sa kanya para sa tatlong scroll na ito. Sa sandaling ito, sa itaas ng bulwagang ito, ang dalawa ay may kanya-kanyang iniisip. Siyempre, ang layunin ng dalawang partido ay pareho, upang makuha ang scroll ng pagpipinta. Gayunpaman, napakahirap para sa dalawang panig na makalapit sa posisyon ng scroll ng pagpipinta. Hindi pa alam kung sino ang mauuna. Unti-unti, 2 o 3 oras ang lumipas, at nakagalaw na si Yehan ng mahigit sa 2 metro pasulong. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay napakahirap, na parang naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. 5 oras, 3 metro. 8 oras, 5 metro.
Kalahating araw ang lumipas, 6 na metro. Habang naglalakad siya ng hakbang-hakbang, ang mga damit ni Yehan ay nabasa na ng pawis. Hindi niya alam kung gaano karaming beses na niya naubos ang kanyang sarili. Tuwing naubos niya ang kanyang sarili, kailangan niyang gumaling sa loob ng 1 oras. At sa kaliwang bahagi ni Yehan, ang babaeng Kang ay nasa isang kalagayan din ng kahihiyan. Nababalot siya ng mabangong pawis na binabasa ang kanyang puting damit ni Shengzo, at ang kanyang 3,000 buhok ay tila nabasa ng ambon. Ang mga patak ay nahulog sa lupa isa-isa, at ang basang damit na nyebe ay nagbalangka sa kanyang hindi pantay na figure. Gayunpaman, wala ni Yehan ang anumang intensyon na pahalagahan ang kagandahan ng babaeng Kang na ito sa sandaling ito, gusto lang niyang makuha ang scroll ng pagpipinta sa kanyang paningin, upang ang mahaba at kakilakilabot na paglalakbay na ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, may dumating na sa bulwagang ito sa sandaling ito. Sa teleportation altar, mayroong isang alon ng kapangyarihan na darating, at kaagad, 4 o 5 figure ang naglakad palabas ng teleportation altar isa-isa, ngunit, sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, ang kakilakilabot ang puwersa ng Holy Emperor ay biglang dumating, na direktang nagdulot sa mga taong ito na hindi makayanan, at nahulog sa lupa na parang mga aso na kumakain ng tae. Ano ang nangyayari? Paano magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na puwersa dito? Ito ang puwersa ng Holy Emperor, ang puwersang iniwan ng Mad Sage bago siya mamatay. Hindi nakapagtataka na ito ay napakakakilakilabot na hindi ko ito makayanan. Ang mga taong ito ay tumayo ng may kahirapan, ang kanilang mga mata ay tumingin sa paligid ng may takot, at sa wakas ay nahulog kina Yehan at sa babaeng Kang. Ang mga taong ito ay halos lahat ay nagmula sa unang palapag. Sa mga ito, halos nakuha nila ang mana mula sa mga Mirrell, ngunit ang mga kayamanan sa pangalawa at ikatlong palapag ay nahulog sa mga kamay ng mga babaeng Kang at Yehan. Si Yehan iyon, ngunit sino ang babaeng iyon? Ang kanyang aura ay kakilakilabot. Ang babaeng ito ay tiyak na nasa Supreme Realm, at hindi siya dapat pukawin. Tila ang lahat ng mga kayamanan sa pangalawa at ikatlong palapag ay nahulog sa kanilang mga kamay. Nang maisip ito, ang kasakiman ay lumitaw sa mga mata ng mga taong ito, ngunit hindi nila nang ahas na salakayin ang babaeng Kang at Yehan dito, hindi nila kayang tiisin ang puwersa ng Holy Emperor mag-isa. May isang huling platform ng bato. Nang makita ito, ang mga mata ng mga taong ito ay kumislap, at lahat sila ay sumulong gamit ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Tungkol sa pagdating ng mga taong ito, sina Yehan at ang mga babae ng Kang clan ay natuklasan na ito, at hindi nila ito pinansin. Dito, sa ilalim ng Holy Emperor, walang sino man ang makakagawa ng anumang bagay, kahit na ito ay ang Supreme at Immortal Realm. Sa ngayon, si Yehan ay mahigit 10 metro pa ang layo mula sa platform ng bato, ngunit kahit nabibigyan si Yehan ng isang araw upang makumplito ang distansyang ito, maaaring hindi niya ito magawa. Unti-unti, mas maraming tao ang dumating sa palapag na ito ng bulwagan, mula sa 10 tao hanggang sa mahigit 20, 30, 40 tao, lahat sila ay nagsusumikap gamit ang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Papalapit sa platform ng bato, walang gustong makuha ang scroll sa platform ng bato. Sa lalong madaling panahon, 1 araw na ang lumipas, at ang pagbubukas ng libingan ng mabaliw na santo ay nakarating na sa mga tainga ng mga nangungunang puwersa sa Tianshu Domain, ang mga malalakas ay pumasok sa libingan ng santo. Buzz buzz! Sa itaas ng pangunahing bulwagan, mayroong isang nanginginig na tunog mula sa teleportation altar sa sandaling ito, at ang makapangyarihang mga hininga ay kumalat mula rito. Sa oras na ito, maraming mga kabataan at kababaihan, kasama ang ilang mga malalakas na tao, ay lumitaw na sa layer na ito. Hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang pumasok sa libingan ng santo, at may puwersa pa rin ng emperador dito. Isang malakas na tao ang malamig na tumingin sa buong bulwagan, at nang tumingin siya sa figure na pinakamalapit sa harap ng platform ng bato, isang nakatagong intensyon na pumatay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hehe! Hindi ko inaasahan na ang mga kaibigan mula sa Taiyin Temple ay mas matanda kaysa sa aming Wansho Mountain. Lahat, maging magalang. Kabanata 1888. Sa oras na ito, sa teleportation altar, ang figure ng isang malakas na tao ay muling lumitaw. 2 matandang lalaki ang nanguna sa 4 na kabataan, at ang lahat ng uri ng mga halimaw ay banordahan sa kanilang mga mukha o hubad na katawan. Ang mga tato ng hayop ay mukhang kakaiba at nakakatakot. Taiyin Temple, Myriad Beast Mountain. Ang 2 pangalang ito ay kilala ng lahat sa Tianshu Region. Ang Taiyin Hall ay kabilang sa isa sa 12 bulwagan ng universo, at ang Wansho Mountain ay may alingaw-ngaw na kayang kontrolin ang mga hayop.
Sa Wancho Villa, mayroon ding mga sinaunang hayop mula sa sinaunang panahon na lubhang makapangyarihan. Nang marinig ito, ang mga malalakas na tao ng Taiyin Temple ay tumingin sa mga malalakas na tao ng Wancho Mountain. Matapos ang isang sulyap sa pagitan ng dalawang panig, lahat sila ay tumingin sa platform ng bato sa harap nila. Ang scroll ng pagpipinta ay determinado na manalo. Mukhang ako, Rashomon, ay huli na dumating. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa silangang bahagi ng Tianshu Region, ang mga malalakas na tao ng Rashomon ay dumating na rin. Nang dumating ang mga malalakas na taong ito, sila ay halos pinamunuan ng mga malalakas sa Immortal Realm na sinusundan ng mga henyo sa ilalim ng sekta. Narito rin ako upang sumali sa kasiyahan sa Mihan Palace, sana ay huwag kayong magsawa. Hehe, paano magiging ganito ang masiglang eksena kung wala ang aking Sword Saint Mountain? Muran, matapos ang paglitaw ng Rashomon Gate, isa pang malakas na tao ang dumating, at sa pagkakataong ito ang dalawang pangunahing puwersa ay sabay na tumaas, ang Hall of Mihan, na kabilang din sa isa sa 12 bulwagan ng universo. Taiyin Temple, 10,000 Beasts Mountain, Rashomon, Mihan Temple, Sword Saint Mountain. Sa loob lamang ng isang araw, ang 5 nangungunang puwersa sa Tianshu Region ay dumating na. Sa mga ito, ang Hall of Taiyin at ang Hall of Mihan ay kabilang sa 12 bulwagan ng Chenkun. Kakilakilabot na puwersa. Sa sandaling ito, ang mga tao sa bulwagan ay lahat ay nagulat. Ang mga makapangyarihang puwersang ito ay darating ng napakabilis. Kung ito ay tumagal ng isang araw, karamihan sa mga nangungunang puwersa sa Tianshu Region ay darating dito. Pagkatapos ng lahat, ito ang libingan ng santo, at ito ang libingan ng mabaliw na santo. Maaari itong ituring na isa sa mga nangungunang kayamanan. Ang puwersa ng Holy Emperor, na kabilang sa puwersa ng mabaliw na santo. Talagang isang biyaya na makita ito ngayon. Ang malakas na tao ng Rashomon ay tumingin sa buong bulwagan mula sa malayo. Ang puwersa ng Holy Emperor sa loob, kahit na hindi siya yaong mga malalakas sa Extermination Realm ay maaari lamang gamitin ang kanilang lakas upang labanan, at talagang imposible na gamitin ang kanilang mga kamay at paa dito. Dito, ang lahat ng nasa ilalim ng Holy Emperor ay yumuko at yumuko ang kanilang mga ulo. Sa harap ng puwersa ng Holy Emperor, walang sino man ang nang-ahas na hamanin at maaari lamang itong tiisin. Ang taong nasa harap ay tila papalapit sa scroll. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga makapangyarihang tao ng ilang pangunahing puwersa ay lahat ay nakatingin sa babaeng Kang at Yehan na nasa harapan ng karamihan. Isang tao sa huling yugto ng malaking karangalan, sa ilalim ng presyon ng banal na emperador, ay maaaring maglakad sa harapan, talagang ikinagulat nito ang lahat, ngunit ang mga malalakas na taong ito ay mas nakatuon sa babaeng Kang. Gamit ang mga mata ng mga makapangyarihang taong ito, tiyak na mararamdaman nila ang makapangyarihang aura ng mga babaeng Kang. Ang Supreme Realm. At natatakot ako na ito ay isang ordinaryong kataas-taasan pa rin. Bagaman hindi pa nila nakikita ang isang henyo na may ganitong makapangyarihang kaharian sa edad na ito, ang kanyang background ay talagang pambihira, at maaari siyang maging kapantay ng mga henyo sa listahan ng mga hari ng langit. Ang babaeng ito ay medyo komplikado. Gayunpaman, ang 3 scroll na ito ay mas mahirap pa. Tila kailangan nating makuha ang mga scroll na ito bago ang mga junior na ito. Mayroong isang kakilakilabot na kislap sa mga mata ng malakas na tao sa Taiyin Temple. Gayunpaman, lahat sila ay dumating para sa parehong layunin, ang Madjihad. Kaagad, ang mga aura ng mga makapangyarihang taong ito ng iba't ibang puwersa ay gamulong, tinitiis ang kakilakilabot na puwersa ng Holy Emperor, at determinado na sumulong. Siyempre, mas malakas ang mga practitioner, mas malakas ang puwersang kanilang tinitiis. At pagkatapos ng isang araw, si Yehan sa sandaling ito ay 7 metro pa ang layo mula sa platform ng bato. Sa sandaling ito, sa bulwagang ito, si Yehan ang taong pinakamalapit sa platform ng bato na sinusundan ng mga babaeng Kang. Habang mas maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang puwersa ang dumarating dito, alam ni Yehan na dapat niyang makuha ang scroll sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay umalis. Kung hindi, sa kondisyon na ang lahat ay may mga iniisip tungkol sa mga scroll na ito, sa sandaling siya, isang tao sa huling yugto ng malaking dignidad, ay makuha ang mga scroll, ito ay tiyak na isang napakamapanganib na bagay. Kapag dumating ang oras, ang mga tao sa likuran niya ay malamang na maging parang nakatitig sa kanya na parang isang gutom na lobo. Huminga ng malalim si Yehan, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at sa ilalim ng presyon ng kakilakilabot na Holy Emperor, patuloy siyang sumulong.
Sa ngayon, nakatayo na siya sa harap ng lahat, at ang oportunidad na nakuha niya para sa scroll ng pagpipinta ay mas mahalaga pa. Malaki, kaya hindi na siya dapat mahuli pa. Tiningnan din ng babaeng kang si Yehan sa oras na ito. Sa ilalim ng presyon ng Holy Emperor, ang kabilang partido ay mas mabilis pa sa kanya, at ang posibilidad na maging unang lumapit sa scroll ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang pagganap ni Yehan, muli niyang naramdaman ang pambihira ng kabilang partido. Unti-unti, si Yehan ay 6 na metro pa ang layo mula sa posisyon ng scroll. Ang distansyang ito ay nagdudulot ng inggit sa mga tao, dahil ang mas malapit sa scroll, nangangahulugan ito kung sino ang unang nakakuha ng scroll, at sino mang nakakuha ng scroll ay malamang na makuha ang Mad Jihad. Kahit na makuha mo ang scroll, kailangan mong iluwa ito ng masunurin. Ang malakas na tao ng Taiyin Temple ay tumitig sa likuran ni Yehan na parang kutsilyo, na nagdulot sa mga henyo ng Taiyin Temple sa paligid niya na tumingin din kay Yehan ng malamig. Kabanata 1889. Kaya ano kung nakuha ni Yehan ang scroll? Sa bulwagang ito, hindi banggitin nakikilos ang kanilang Taiyin Hall upang agawin ito, ang ibang mga puwersa, natatakot ako na mayroon din silang ideyang ito sa kanilang mga puso, ang tukso ng mabaliw na jihad ay napakalakas para sa kanila, walang sino man ang madaling susuko. Hindi banggitin si Yehan, kahit na nakuha ng babaeng kang ang scroll, natatakot ako na ang mga taong ito ay magkakaroon ng pangalawang pag-iisip. 3 oras ang lumipas, sumulong muli si Yehan ng 1 metro. 5 metro na lamang ang layo niya sa platform ng bato, malayo sa lahat ng iba pa, na parang mas malapit sa platform ng bato, mas kakilabot ang presyon ng Holy Emperor. 8 oras ang lumipas, 3 metro na lamang ang layo ni Yehan sa platform ng bato. Gayunpaman, habang lumilipas muli ang oras, sa bulwagang ito, ang mga malalakas na tao na may malaking impluensya at mga henyo ay muling pumasok, at sa mga ito, may mga malalakas na tao at mga henyo mula sa angkan ng Qin. Nang makita ang kabataang lalaking naglalakad sa harapan, si Elder Qin Feng na nanguna sa pangkat sa pagkakataong ito, ay sumimangot. Elder Qin Feng, si Yehan iyon. Sa likuran ni Elder Qin Feng, ang mga taong tulad ni na Qin Ju, Qin Ruoxuan, Qin Tiandao at ang iba pa ay sumunod. Huwag pang gumawa ng ingay. Iwinagayway ni Elder Qin Feng ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag. Si Yehan ay talagang lumitaw sa Saint's Tomb, at siya ay nauna sa lahat sa sandaling ito, na nagulat sa lahat sa angkan ng Qin. Gayunpaman, si Yehan ay maaaring ituring na isang miyembro ng angkan ng Qin, at siya ay pinangalagaan din ng mga ninuno ni Qin Sheng. Sa sitwasyong ito, kahit na hindi nila tinutulungan si Yehan, hindi nila sasaktan ang isa't isa. Unti-unti, si Yehan ay 2 metro na lamang ang layo mula sa platform ng bato, at ang scroll ng pagpipinta na napakalapit sa kamay ay naglalabas ng isang nakamamatay na alindog patungo sa kanya. Sa wakas, nang tiisin ni Yehan ang puwersa ng Holy Emperor at gumawa muli ng ilang hakbang, nakatayo na siya sa harap ng platform ng bato. Sa sandaling ito, hanggat inilahad ni Yehan ang kanyang kamay, makukuha na niya ang scroll sa platform ng bato. Sa sandaling ito, sa likuran ni Yehan, halos lahat ng mga mata ay nasa kanya dahil malapit na niyang makuha ang scroll. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yehan, dahan-daang lumingon, at tumingin sa karamihan sa bulwagan sa likuran niya. Sa mga ito, naramdaman ni Yehan ang kasakiman at intensyon na pumatay sa mga titig na nakatitig sa kanya. Hindi mo may tatago ang scroll kahit na nakuha mo ito, kaya bakit ka mag-abala? Ang walang pakialam na sabi ng malakas na tao mula sa Taiyin Hall, ang malamig na aura sa paligid niya ay tila ang masamang espiritu mula sa impyerno. Nang marinig ito, may panunuya sa sulok ng bibig ni Yehan, pinagbantaan siya. Ngayon na may pagkakataon na siyang makuha ang scroll ng pagpipinta, hindi susuko si Yehan kahit ano pa man, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, uunahin muna niya ito, kung may tatago niya ito o hindi ay isang bagay para sa hinaharap. Kaagad, sa ilalim ng mapanuring mga mata ng mga taong ito, ang palad ni Yehan ay dahan-daang inilahad, at pagkatapos ay direktang hinawakan ito sa scroll. Gayunpaman, sa sandaling hawakan ni Yehan ang scroll, isang kakilakilabot na pagkahilo at kawalan ng timbang ay agad na kumalat sa buong katawan ni Yehan, na nagdulot sa kanyang figure ay na biglang mawala mula sa harap ng platform ng bato. Ang kakilakilabot na pakiramdam ng pagkahilo at kawalan ng timbang ay kumalat sa buong katawan ni Yehan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagdulot sa kanya na ganap na hindi makapanlaban, na parang may puwersa sa dilim na gustong sumipsip sa kanya sa isa pang dimensyon. Sa isang iglap, sa ilalim ng mga titig ng maraming mga mata sa bulwagan, si Yehan ay mahimalang nawala ng walang bakas o bakas.
Nawala, saan napunta ang lalaking ito? Maaari bang sabihin na kung makuha mo ang scroll na ito, dadalhin ka sa ibang lugar? Hindi imposible. Sa ngayon, walang teleportation altar sa ikaapat na palapag. Marahil, kung makuha mo ang scroll na ito, maaari kang pumasok sa susunod na lugar. Sa bulwagan, habang ang mga taong iyon ay nagtitiis sa puwersa ng kakilakilabot na Holy Emperor, ang kanilang mga tinig ng pag-uusap ay nagmula rin sa kanilang mga bibig. Sa sandaling ito, ang mga kutis ng mga makapangyarihang tao ng lahat ng puwersa ay medyo hindi maganda. Ang kabataang lalaki na nakakuha ng unang scroll ay nawala na. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta, at ang mga taong gustong agawin ang scroll ay hindi pa kayang gawin ito sa ngayon. Kaagad, maraming tao ang tumingin sa natitirang dalawang scroll. Sa ngayon, dalawa na lamang ang mga scroll na ito, at ang natitirang mga tao ay patutok sa mga ito. Ngunit sa sandaling ito, ang hindi inaasahan ng sinuman ay lumitaw na si Yehan sa labas ng banal na libingan, sa madilim na mundo. Matapos makuha ang scroll ng pagpipinta, si Yehan ay direktang inilabas ng kakilakilabot na puwersang iyon. Hindi ito pumunta sa ibang lugar. Mukhang ito talaga ang huling palapag ng Holy Tomb. Ang ganitong pag-iisip ay sumili sa isipan ni Yehan, at sa sandaling ito, sina Daotong at ang iba pa na tumanggap na ng mana at naghihintay kay Yehan sa labas ng bulwagan ay nakita na siya at isa-isang sumugod patungo sa kanya. Yehan, kumusta na? Sina Daotong at ang ibang mga mataas na opisyal ay dinala ang mga disipulo ng Tianlong sa paligid ni Yehan. Dahil tinanggap na nila ang mana, nakakita sila ng maraming malalakas na tao na pumunta rito. Ang mga taong iyon ay napakakakilakilabot. Hayaan silang makita kung ano ang isang tunay na kakilakilabot na puwersa. Kabanata 1890. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, "Swerte mo, Terena, umalis muna tayo sa Saint's Tomb, at manatili ng mas matagal, natatakot ako na may mangyayari." Alam na alam ni Yehan na ang mga tao sa bulwagan ay sakam sa mga scroll. Kung nalaman nila na umalis na siya, tiyak na hahabulin nila siya at aagawin ang mga scroll. Kapag nangyari iyon, kahit na gusto ni Yehan na tumakas mahirap. Kaagad, pinapasok ni Yehan ang lahat ng mga tao sa Tianlong sa mundo ng Xuanman. Ngayon mahigit 200 katao sa Tianlong ang nakakuha ng kanilang sariling mana, at magtatagal bago ito matuno. Matapos ang lahat ng ito, hindi man lang binuksan ni Yehan ang scroll para tingnan, direkta niyang inilagay ito sa Somero Ring, at pagkatapos ay tumungo patungo sa labas ng Tomb of the Saints. Ang Tomb of the Saints ay isang lugar na tama at mali na ngayon at hindi maaaring manatili ng matagal. Gayunpaman, nang makarating si Yehan sa kawalan ng Mud Saint Mountain Range sa pamamagitan ng teleportation altar, bigla niyang natuklasan na maraming figure pa rin ang nagtitipon sa nakapaligid na mundo, nakatayo sa kawalan, at ang kanilang mga mata ay halos nakatingin sa banal na bundok. Ang teleportation altar sa langit sa itaas. Sa makatuwid, nang makalabas siya dito, agad siyang natuklasan ng maraming tao sa mundong ito. May lumalabas na isang maliit na tao sa kaharian ng malaking dignidad. Kung ang ganitong uri ng tao ay pumasok sa libingan ng mga santo, natatakot ako na hindi sila makakakuha ng anumang magagandang bagay. Nang makita si Yehan na lumilitaw sa teleportation altar, ang buong mundo ay nagulat. Ilang tao ang hindi siya pinansin. Hindi, ang lalaking ito ay si Yehan, ang taong tinalo ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban sa Tianshu region. Sa oras na ito, may nakakilala rin kay Yehan. 5 araw na ang nakalilipas mula nang makipaglaban si Yehan sa 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban sa Tianshu region, at maraming mga batang henyo sa Tianshu region ang nakakaalam nito. Bagaman marami sa kanila ay narinig lamang ang kanyang pangalan at hindi pa nakikilala si Yehan mismo, ngunit sa mabaliw na banal na saklaw ng bundok na ito, mayroon ding ilang mga tao na mga tagapanood sa labanan sa pagitan ni Yehan at ng 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban sa Tianshu region. Ang alaala ng pagkatalo sa 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban ng isang iglap noong araw na iyon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Nang marinig ito, may kakaibang tingin sa mga mata ng maraming tao sa mundo. Ang taong ito ay lumalabas na ang taong tinalo ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban. Kawili-wili, sa ganitong estado, nagawa niyang talunin ang 10 batang manlalaban ng isang iglap. Tila totoo ang mga alingawngaw. Ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay napakalakas. Ang pagkatalo sa 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban ay talagang pambihira. Gamit ang kanyang lakas, pumasok siya sa Tomb of the Saints. Natatakot ako na makakakuha siya ng isang bagay. Sa sandaling ito, isang malamig na tingin ang sumilay sa mga mata ng maraming tao.
Nanatili sila sa labas ng Holy Tomb para lamang mahadlangan ang ilang mga taong lumabas sa Holy Tomb. Dahil kay Yehan ay kayang talunin ang 10 kabataang kutsilyo bisita, gamit ang kanyang lakas, dapat siyang nakakuha ng ilang magagandang bagay sa Tomb of the Holy One. Siyempre, sino mang nang ahas na magnakaw ng mga tao sa labas ng libingan ng mga santo ay magkakaroon ng makapangyarihang mga puwersa sa likuran nila. Nang makita ito, bahagyang sumimangot si Yehan. Narinig ko na natalo mo ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban. Sa sandaling ito, isang kabataang lalaki ang lumabas, diretsyong tumingin kay Yehan gamit ang kanyang mga matang parang espada. Wala itong kinalaman sa iyo. Sumagot si Yehan ng 4 na salita ng walang pakialam, hindi na siya makikipagtalo sa mga taong ito dito. Pigilan ninyo siya. Nang makita na aalis na si Yehan, ang mga mata ng kabataang lalaki ay naging malamig, at sa susunod na sandali, nakita niya ang tunog ng pagsira sa langit, at 12 ng mga figure ng kabataan ay biglang hamarang sa daan ni Yehan. Mula ito sa Fentian Pavilion, si Fenjijan iyon, ang nakababatang kapatid ni King Fentian. Nang makita ang kabataang lalaking naglalakad, maraming tao sa mundong ito ang tumitig sa kanya. Ang kabilang partido ay nagmula sa Burning Heaven Pavilion, na isa rin sa mga nangungunang puwersa sa Tianshu Region, at ang makapangyarihan ng Burning Heaven Pavilion ay pumasok na sa banal na lupain, libingan. Hehe, ang bastardo na si Fenjijan ay tila nagpaplano na salakayin ang lalaking iyon bago tayo. Dahil ba natatakot siyang aagawin natin ang pagkain? Wala itong pakialam, ang taong ito ay kayang talunin ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban, kaya't siya ay likas na may kakayahan. Hayaan mo nang subukan ni Fenjijan ang tubig. Kung mayroon talaga siyang magandang bagay mula sa Holy Tomb, kung hindi niya ito ibibigay, huwag mong isiping aalis. Sa oras na ito, mayroong ilang mga kabataan sa nakapaligid na kawalan at nagsabi ng may ngiti, at lahat sila ay nagmula sa mga kakila-kilabot na puwersa, tulad ng Taiyin Temple, Mihan Temple, Wansho Mountain, Rashomon at iba pang mga puwersa. Ang pagbubukas ng Tomb of the Holy One, ang mga taong ito ay huli na dumating. Sa ngayon, ang ilang mga malalakas na tao mula sa kani-kanilang mga puwersa ay pumasok na sa Tomb of the Holy One. Kumuha ng magagandang bagay sa akin. Sa nakapaligid na mundo, ang mga tao mula sa Fentian Pavilion ay nahadlangan na ang daan ni Yehan. Ang tagpong ito ay nagdulot sa kanya ng pagsimangot. Ang mga taong ito sa kabilang panig ay nagplano na salakayin siya ng hayagan. Huwag mong isipin na magiging hindi matatalo ka matapos talunin ang 10 pinakamahuhusay na batang manlalaban. Ibigay mo ang mga bagay na dinala mo mula sa Tomb of the Holy One, at hahayaan kitang umalis na buhay gamit ang Burning Sword. Si Fenjijan ay lumapit kay Yehan na may hawak na espada, ang kanyang mapagmataas na mga mata ay tumingin kay Yehan, mula sa Fentian Pavilion, hindi niya ilalagay si Yehan sa kanyang mga mata na gumawa lamang ng pangalan para sa kanyang sarili sa Tianshu Domain, higit pa rito, ang taong nakatayo sa likuran niya ay mas malakas kaysa kay Yehan. Nagpaplano ka bang magnakaw? Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig. Paano niya ibibigay ang mga bagay na nakuha niya gamit ang kanyang buhay? Tama ang iyong hula. Ako, si Fenjijan, ay magnanakaw sa iyo ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Sa paningin ng lahat, siya ang anak ng Panginoon ng Fentian Pavilion na may isang natatanging katayuan. Bukod dito, si King Fentian ay ang kanyang nakatatandang kapatid sa listahan ng mga hari ng langit. Sa lupain ng Tianshu Region, sino ang hindi magbibigay sa kanya ng mukha?